43 inches. Okay, so gagawin natin dito, kukunin lang natin lahat ng test point ng board na ito. Ito ngayon naka-standby ito. So ang supply nito pag naka-standby, meron tayong 12 dito, 12 volts yung diode na ito. Tapos ito, check natin, 12 volts itong capacitor dito. Tapos yung out nito 5 volts. Kita ba? Yan. So ito yung 12 natin, ito yung 5 natin yung out niya. Okay, sunod nating i-check. Yan. Mayroon din isa dito. Ito, may isang kapasitor dito. So ito, walang supply pa, no? Pag naka-standby siya, wala pang supply. Yun, wala pang supply. Tapos, ito naman, check natin. Ito, wala din supply ito pag naka-standby siya. Yun, no? Wala din supply. Tapos, may isa pa dito. Ito. Wala din itong supply pag naka-standby. Yun. Okay, so tutukan muna natin habang naka-standby siya. Ito kasi kinonvert ko na ito. Dahil ito yung nagkaroon ng problema, no? So ito wala ding supply pag naka-standby to. Yan, wala ding supply. Ito yung out niya, wala ding supply. Pag naka-standby pa lang siya, walang supply yan. Ito, check din natin. Ito, may supply ito. Yan, ito may supply 1.5 ito. Tapos yung in nito, check natin. 12 volts. 12 volts input nito, yung out nito ay 1.5. Yun, no, mayroon siya, no. Tapos ito, mayroon din isang driver dito. Tingnan din natin kung ilan ang out nito. Yun, may out din ito na 3.3. Kita pa ba? Ito, out nito 3.3. So hindi na natin matutukan yung iba, nakaipit yung paa. So yan lang nakita natin na out niya 3.3. Tapos pasok tayo dito sa loob. So ibig sabihin may supply ito pag naka-standby, ito may supply din pag naka-standby. Dito sa loob, mayroon din dito. Yung mga test point lang ng supply ang kailangan natin makuha dito. Or yung mga kapasitor. Ito, wala ding supply ito. Yan, wala rin. Naka-standby pa lang yung unit natin, ha. Mamaya i-power on natin. Ito, wala rin. Mayroon malabas pero mababa, ano. Ito, wala rin. Ito, wala rin. Itong kabila, wala rin. Ito, may malaking kapasitor dito. Wala ding supply ito. Tapos ito. Ito, may kapasitor din dito. Ito may 5 volts. Tapos check natin yung out nito. Ito may out na 3.3. Tapos ito naman 5 volts. Tapos supply sa ating USB. So wala din siya supply, ano. So yun lang ang may supply sa kanya. Tapos check natin yung supply ng crystal niya. Ito, yung crystal na to, check din natin yung supply. So mayroon 1.5 yung crystal natin. Kabilaan yan, dapat same ang supply, no? May pagbabago man, kaunti lang. So makikita nyo yun lang yung mga test point habang yung unit na ito naka-standby. So power on natin. Yan, so nag-on na yan. Check ulit natin yung supply natin. Ito 12 volts. Tapos ito 5 volts. Tapos ito, check natin kung ilang volts to. So ito 3.3 ito.
Ito naman yung out niya 2.5. Kita? Yung in niya 3.3, yung out niya 2.5. Yan. Tapos may isa pa dito. Ito yung coil na ito 3.3. Okay? Tapos may isang 6 pin dito. Input nito 12, out nito 3.3. Yan, 3.3. Tapos may malaki pa dito. Check natin yung out na lang nito. 3.3 din ito. Tapos mayroon IC dito na maliit na nakadapa. 12 volts din. Tapos sa kabila 12 din. Ito yung out niya 6. Okay? Yan. Ngayon ito yung kinonvert natin, yung portion na ito. Yung coil dito, makikita nyo yung coil dito, wala na, tinanggal na natin. So ito may input itong 12 volts. Tapos may output itong 1.2. So dito sa supply nito, pwede rito 1 volt, 1.1, 1.2. Kasi yung ating buck converter ay hanggang 1.2 lang yung na-adjust natin. Ngayon ito 1.5 natin, tapos ito kanina ay 3.2 natin. Okay, so hindi yan nawawala, ano? Laging may supply yan. Pagdating naman dito, yun, yung mga coil lang dito ang titingnan natin, or yung mga 5 pin, 6 pin. Ito may input dito 3.3. Check natin yung out niyan kung ilan, 1.7. Tapos ito may isang capacitor na malaki. Tingnan natin kung may supply 1.4. Tapos dito may mga capacitor din dito 1.7, 1.7, 3.3. Okay? Yun ang mga supply niya. Pagdating dito, ito kanina ay 3.3 ang out nito. Yun, 3.2 yung output nito. Okay. So yung supply ng USB natin mayroon na 5 volts. Yung input nito 5 volts din, switching lang siya gamit, ano. So yun lang yung mga data nitong board na ito. Ang naging problema ng board natin ay itong supply dito. Bagsak, wala siyang output na 1 volt. Ang output lang ng regulator dito ay mababa masyado. Wala pa 0.5 volts, no? Yan. So ginawa natin yan, minodify na lang natin kasi mas madali kasi ang modification kaysa i-repair mo yung circuito nito. Yan. Ito yung IC niyan, 8 pin, tapos may coil dito. So ito yung nanggagaling sa IC, yung circuit na ito. Tinanggal natin yung coil. Ito na yung papunta sa ating load side. So ito yung 1.2 natin. Ito yung 12 volts na supply natin para sa ating buck converter. Yan. So nagkabit tayo ng buck converter. So may separator din ito sa body para hindi mag-short yung circuit natin. Pero naka-body heatsink yan. Okay, meron siyang yan, may silicone yan. Yung pang-transfer ng init sa body ng ating unit para hindi masyado mabugbog ito. Pero umiinit din naman siya, pero dahil sa nakadikit siya sa body, lilipat din yung init nito sa body. Okay? So yun lang yung supply nito. Pag mayroon kayong makuha na missing na supply, pwede yun yung may problema. Try nyo munang i-fix yung supply nya. Kasi ang problema ng unit na ito, nagbi-blink lang yung red nya. Ito. Yan. Makikita nyo dito sa kanyang ilaw dito, sa monitor ng ilaw nya, nagbi-blink lang yung ilaw. Parang gusto niyang magbukas, pero dahil kulang yung supply sa board, hindi siya natutuloy. Kaya mamamatay yung ilaw, tapos bubukas na naman, mamamatay na naman. Ayaw magtuloy kasi nga may missing na supply. So dahil sa video na ito, na-share ko sa inyo kung ano yung mga supply, lahat ng test point dito, no? Lahat yan. Ito, ito. Sige papa, sige mama. Tapos ito, yan, lahat yan.
Tapos ito nating supply, ito. Tapos yung dito, may supply din yan dito. Tapos yung mga kapasitor na yan, ito. Tapos ito yung sa USB natin. Okay? So lahat yan, naibigay ko na yung supply niya. So pag nagka-trouble kayo ng ganitong board, baka yun lang din ang problema niya, yung ganitong setup, pwede nyo itong gayahin. Okay? Sa susunod ulit natin na video.